Isipin mo na nasa gitna ka ng dagat. Pagod na pagod ka na sa kasasagwan. Dahil pilit mong nilalabanan ang malalakas na alon. Takot na takot ka na kapag tumigil ka, lulubog ka o mapapadpad sa kung saan. Ang akala mo, ang tanging nagliligtas sa'yo ay ang sarili mong lakas. Then suddenly, God whispers, bitawan mo na ang sagwan. Ako na ang bahala. It sounds crazy, right? Akala natin kapag bumitaw tayo, matatalo tayo. Pero nung bumitaw ka, doon mo naramdaman na meron palang undercurrent. Isang agos na mas malakas kaysa sa iyong mga bisig. Na dahan-dahang dinadala ang bangka sa tamang pampang. Sometimes our control is actually what's keep us exhausted. When we stop fighting and start trusting, we allow God's power to move us. Bakit ba natin gustong kontrolin ang lahat? Marami kasi sa atin ang control freaks. Gusto natin planado ang bawat detalye ng buhay natin. But here's the truth. We only see the now. We see the problems and the dead ends. Pero ang Diyos, He sees the big picture. He is the architect of time. Kung hindi man mangyayari ang ginusto mo ngayon, it's because God is protecting you from a storm you cannot see yet. Tungkulin natin magtanim, pero ang Diyos lang ang nakakapagpalago ng puno. We do our best and let God do the rest. Gawin mo ang part mo na may katapatan, pero huwag mong angkinin ang trabaho ng Diyos. Stress ang makukuha mo kapag sinubukan mong maging Diyos sa sarili mong buhay. Sometimes natatakot tayong sumurrender, but surrender is not weakness. It is an ultimate trust. Kapag sinabi mong, Lord, kayo na po ang bahala, hindi ka sumusuko dahil talo ka. Sumusuko ka dahil alam mong mas magaling ang plano niya kaysa sa plano mo. Naranasan mo na ba yung gustong-gusto mo ang isang trabaho o isang tao? Ginawa mo na ang lahat. Nag-effort ka. Naging perfect ka. Pero sa huli, hindi pa rin naging sayo. Masakit, di ba? Pero after a few months or years, mapapatingin ka na lang sa langit at sasabihin, buti na lang, hindi yun ang ibinigay sa akin. Bakit? Kasi may mas magandang dumating. That was God working in the background. Habang umiiyak ka sa saradong pinto, busy siya sa paggawa ng mas malaking gate para sa'yo. Kung pagod ka na, nakakahabol at kakaplano, subukan mo namang magpahinga sa presensya niya. Let go of the steering wheel. Hindi ka maliligaw dahil ang driver mo ay ang siyang lumikha ng mundo. Remember, God is in control. You don't have to be.